How to start a laundry business. So, paano nga ba mag-start isang laundry business, lalo kung limited lang yung capital natin? So, bago yan, magpapakilala muna ako sa mga hindi nakakakilala sa akin. I am Joy Singh po, a former public school teacher. Ngayon po is an entrepreneur. Alright, so let's start. Number one is the target market. So, sino ba talaga yung target market mo? So, kapag ang target market mo is mga estudyante, so doon ka malapit sa school, sa college school, di ba? Kapag naman target market mo is yung mga nasa condo unit, which is alam naman natin na kapag sa condo unit is limited yung space nila, so hindi allowed sa kanila yung mga malalaking appliances, lalong-lalo na 'di ba yung mga washing machine. So, of course, dapat ang location mo is malapit sa condo, sa mga condo units. And kung naman residential, yung mga busy people, yung mga nagtatrabaho, so syempre doon ka lang sa residential magtatayo ng laundry mo. So, depende yan sa location na sa location or sa target market na gusto mo o yung tinatawag natin na niche. Number 2 is the basic skills or experience. So, kailangan naman talaga, di ba, kapag papasok tayo sa isang business, hindi lang dapat yung trending. Hindi lang dapat yung kung saan may malaking kita. Titingnan mo rin kung ano ba yung background mo, kung ano ba yung capacity mo, ano ba yung experience mo na pwede mong i-apply doon sa gagawin mong business. So, kailangan may alam ka kung paano yung sistema sa pagtatayo ng isang laundry, kung paano yung process nito. So, hindi lang siya basta-basta na meron kang location, alam mo yung niche mo, pero wala ka namang experience sa gagawin mo. So, dapat you have the experience of what you are going to do. So, since sa experience namin na meron kami existing na water station, we come up with the laundry business kasi medyo magkakabit siya. Lalo na sa mga connection ng tubig, sa plumbing, and sa machine. Medyo may pagkakaparehas kasi siya since na tubig din yung ginagamit sa water station and of course, sa laundry business. Number 3, we don't plan, we execute. So, this is one of the characteristic of an entrepreneur. So, okay naman magplano, okay naman yun. Pag malaki na talaga yung business na papasukan mo. Pero if you are just starting with the limited resources, you don't have to plan. You know why? Kasi sa kapaplano mo, magiging paralysis ka. Or tinatawag natin analysis paralysis. So, kasi pag plano tayo ng plano, nawawala na yung, minsan ang dami na pumapasok sa isip natin na negative things like na baka hindi ko kaya yan, baka malugi, paano kung walang customer. So, those are the things na pumapasok sa isip natin pag plano tayo ng plano. Again, this is based on my experience and para sa mga startup laundrypreneur to or entrepreneur to. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayo magpaplano. Magplano tayo with the big things. Kapag sobrang laki na talaga ng gusto nating itayong business. Number 4 is pricing. So, paano kami nag-come up sa pricing? So, ang technique na ginagamit dyan, na usually ginawa ko din is you have to survey. So, mga survey ka lang sa malalapit na laundry shop na sa barangay ninyo o sa lugar ninyo. So, ayun na naman yung gagayahin mo. So, it's either na nagsisimula ka pa lang, wala kang narerentahan, i-level mo lang doon. Huwag mong bababaan yung presyo. Kasi, again, hindi ka nakikipagkompetensya. Walang kompetensya dito. You are doing your business and hindi lang dapat ikaw yung kikita. So, kailangan lahat kayo kikita. So, this is not a competition. It is about survival. Kailangan nating mabuhay. Hindi natin kailangan makipagkompetensya. So, what I did is, nilevel ko lang yung price, kung magkano yung price ng mga kalapit namin na laundry sa barangay namin. Kaya lang din yung price namin. So, hindi rin ako nagtaas kasi nagsusimula pa lang din kami ng business. And of course, hindi rin naman kami nagre-renta. So kaya one of the advice kapag nagtatayo ng kahit anong business yan, hindi mo kailangan magbaba ng presyo. Kasi papatayin mo yung business ng iba and of course your business. Kasi as long as mo mababa yung presyo mo, for sure, bababa rin yung quality ng services mo. So focus tayo doon sa quality and good services. So doon pumapasok yung pricing. So, number 5, last but not the least is start with what you have. So, kung magkano lang yung pera na hawak mo, ayun lang yung ipang-start mo ng laundry business mo.
So, kahit anong business naman yan, di ba? Lahat tayo nag-start sa kung anong meron lang tayo. Kasi hindi natin kailangan mangutang. Kasi nga, nag-start pa lang tayo. Kasi kapag nangutang tayo, malaking risk kasi yan. What if, or most of the time, is hindi pa naman siya kikita. 1 to 3 months. So, either 6 months, hindi talaga siya kikita. So, depende pa talaga siya sa pagmamarket mo, or depende sa lugar, di ba? Kung magkano lang yung budget mo, huwag ka munang bibili ng mga medyo mga lalaking machines. So, mag-start ka muna sa, pwede namang manual, tinatawag natin na full service. Kung nag-start ka pa lang, you can start with the full services. Yung mga manual machine, and then pwede naman yung mga gas or second hand na mga gas dryer na medyo mas mura siya. So, huwag ka muna mag-hire ng tao, mas maganda kasi na ikaw muna. Para maranasan mo yung trial and error, so mga feedback from customers, yung process, yung system, para makapa mo siya. Kasi once na nag-hire ka ng tao, although nandiyan ka naman nababantayan mo siya, pero yung process is hindi mo siya magagamay. Mas maganda na mag-start ka na ikaw lang, or pwede naman if you have your relatives, your husband, or yung anak, pwede mo siya maging katulong to operate the business. Kasi first, kapag nag-hire ka ng tao, syempre, yung expenses. And then, hindi mo mababantayan kung paano ba yung process o sistema. Kasi usually, kahit anong negosyo naman yan, nagkakaroon siya ng trial and error. Alright, so that's all for today's video. Sa mga gusto ng tips about laundry business or mga any micro business, lalo na sa mga startup entrepreneur, you can like and subscribe my channel.